po ay Lunes at paggunita natin kay Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Benjo Fajota. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo nagpapagaling sa ating mga karamdaman, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nebukadnezar. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito'y dinala ni Nebukadnezar sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenaz, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito'y tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Anias, Misael at Asarias, na pawang kabilang sa lipi ni Huda.
Ngunit ipinasiya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari, upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakausap niya kay Aspenaz na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na hindi siya ay makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasing gulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinilin Asperaz ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit si Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa sa mga salamangkero at enkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat.
sapagkat bahagi lang di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon sa dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang sikreto ng tunay na kagalakan, ng tunay na kaligayahan? Isa pong anthropologist o social scientist ang bumisita po sa isang tribo sa Africa at tinuruan niya yung mga bata ng isang laro. Nilagay niya ang isang basket na mga prutas doon sa isang malaking puno. Sabi niya sa mga bata, magkakarera tayo. Kung sino ang unang makararating sa puno, sa kanya mapupunta ang mga prutas. Tapos, hindi sila tumakbo at sila'y tumingin lamang sa isa't isa. Sabi nung anthropologist, ayaw ba ninyong makakuha ng isang basket ng mga prutas? Sumagot si mga bata at ang sabi, Ubuntu. Ubuntu? Anong ibig sabihin nun? Ubuntu. Paano kami magiging masaya samantalang ang aming kapwa ay malungkot? Ubuntu. Because we are. Yun para sa kanila sa tribo ng mga hindi edukadong Aprikano. Alam nila ang sikreto ng tunay na kaligayahan na nawala na sa ating sinasabing civilized society. Tayo, para maging masaya, tayo mag-uunahan, tayo ay maghihigitan sa ating kapwa. Mas kukunin natin kahit na para sa ating kapwa na aangkinin pa rin natin. Pero sa mga batang ito, sinabi nila, paano kami magiging masaya samantalang ang aming kapwa ay malungkot? Ano po ba ang nagbubunsod para ang isang tao ay maging bukas palad? Para siya ay magpagbigay. Walang iba kundi pasasalamat. Gratitude makes us generous. And our generosity is a sign of our gratitude. Sinabi na naman ni Jesus, paulit-ulit tayo napapaalalahanan. Ang pagbibigay ay hindi kung ano ang sobra mo, kung ano ang hindi mo na kailangan, kung hindi ang tunay na pagbibigay ay yung ibinibigay mo ang iyong buong sarili. Sa ating ebanghelyo, ibinigay ng lahat ng balong babae na dukha ang lahat-lahat ng kanyang ikabubuhay. At ito ay tanda na siya ay buong may pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng isang manunulat, hindi ang laki o halaga na salapi na iyong ibinibigay ang sukatan, kung hindi kung ano ang natitira para sa iyo. Magbibigay ka nga ng milyon-milyon, pero ang natitira mo naman pera ay bilyon-bilyon. Anong saysay nun? Kung ikaw ay nagbibigay, kailangan maramdaman mo na ikaw ay nawalan, na ikaw ay nagkulang, na ikaw ay nasaktan. Pero bakit may mga taong sadyang sakim? Bakit mayroong mga taong para sa kapwa na inaangkin pa rin nila? Ito yung mga taong walang pakialam, walang pakiramdam, mga walang hiya. Tignan natin sa ating sarili, paano ba tayo magbigay? Madaling magbigay kapag ikaw ay sagana. Pero pag ikaw ay nagkukulang din, nagiging kuripot ka na. Natatakot ka ng mawalan. Natatakot ka ng maubusan. Natatakot ka ng masaktan. Meron pong isang grupo ng mga Christian community sa US. Ang tawag sa kanila ay Amish. No? Ito po ay isang sekta. Sila ay isang komunidad na hindi sila naniniwala sa mga moderno o mga makabagong mga gamit. Wala silang telebisyon, hindi sila nagbabasa ng
newspapers, wala silang washing machine. Lahat ay ginagawa nila sa kamay. No? At sila nagtutulungan, nagbabahaginan. At ang kanilang mga kasuotan sa mga babae ay talagang masasabi nating old-fashioned. Minsan, mayroon pong isang outsider. Kinidnap ang isang batang babae, 12 taong gulang. Ginahasa, pinatay. Ano ang naging reaksyon ng komunidad? Madali sa ating maging maramot, madami sa atin madaling magalit at maghiganti. Pero anong ginawa nila? Nag-ambag-ambag sila ng kanilang mga tulong, pagkain, pera, mga kasuotan para sa pamilya ng biktima. Dahil na sila ay nakikidalamhati. Pero hindi lang yun. Ang kanilang kinolekta ay para din sa pamilya nung nanggahasa ng kanilang batang miyembro ng komunidad. Dahil nakakulong ang salarin, walang ikabubuhay ang pamilya. Kaya sila ay tumulong para bigyan ng pera, pagkain, mga damit, pangangailangan para mabuhay. Madaling magbigay kapag okay ang buhay mo. Pero kapag ikaw ay nasa harap ng trahedya, napakahirap. Pero ito lamang ang susi sa tunay na kaligayahan. Pagpapatawad, pagdamay, pagbibigay. Amen. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kanya. Pinapaging magpakumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating panalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod bayan naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at magpasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan sa pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong ang iyong martir na si Santa Cecilia ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa taas para mayag sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihang ito, manghas tayong tumawag sa Diyos bilang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan mo tayo ng katawan ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo, Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mga kapanalig, ating darasalin ang panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay adya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan sa ng pandemya. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkasakit at naghihirap sa ng krisis na ito. Nawa sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman, tulad ng papagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis, at harinawa ay matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil sanhi ng pangkalusugang krisis na ito. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa pandemyang COVID-19. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob, at ang sa hanggang ngayon, hindi kinikilala ang iyong anak bilang Panginoong Diyos at Hari. Bigyan mo po sila ng katatagan, ng pananalig at pagtitiwala sa iyo. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kagandahan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at aliwin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedatritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque los et jubilatio salus honor sit et benedictio procedenti comparsit laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kabanang manghamanghang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo, mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine,